na-produce ko kasi talaga yung book ko ng walang-wala ako. So parang yun yung isa kong struggle that time. Kaya nag-iisip na lang ako na, itutuloy ko pa ba to? Dear friends, welcome to Behind the Book Conversations. And today we will have a conversation with an author after how many weeks? Actually, parang last year nga ata, yung nagkaroon tayo ng one-on-one or chika with an author. Today, we have a guest who hails from Bugyas, Benguet. She currently works as a project development officer once at DICT CAR. And this year, just after launching her book titled To the One Who Is Still Healing, she was awarded Poet of the Year through the 5th Petagan Creative Writing Fellowship and Workshop during the Biag Festival 2026. At nako, siya ang unang naisip natin to be our guest because balita ko, sinusulat niya ang kanyang pangalawang libro. Pero bago yan, syempre pagkwentuhan natin, no? Because last March, sa Baguio City na i-launch natin ang kanyang libro and we wanted to get her story. We wanted to go behind the scenes. Anong naging life niya right after ma-launch ang kanyang libro? What are the things that she experienced as well before writing her book? So let's dig deeper. Help me welcome, dear friends, the author of To the One Who Is Still Healing, Frenelyn May Lomces. Hello, hello. Hello, grabe naman sa introduction mo. Yes, diba? Parang umagang-umaga ang energy natin. So, syempre, first question na agad tayo so that we will get more meaty, valuable content sa ating pinakaunang behind the book conversations after how many months na wala tayong conversations with an author. So, author friends, first question na agad for you. Kailan yung defining moment mo na, okay, eto na talaga. Gusto ko na talagang magsulat ng libro. Can you please share with our friends here who is listening na siguro ay isang aspiring author o siguro ay isang author na pero nawalan ng gana. Ganyan. Go ahead. Yes, actually, nakarelate ako dun sa nawalan ng gana. Parang gano'n, on and off din yung ano. Pero yun nga, yung defining moment ko talaga was last year. Kasi yun yung time na super lost and then I was so, parang wala na akong matakbuhan. And yung naging way ko na lang talaga is to write to write my pain, to write my story. Kasi parang yun yung naging, naisip ko na lang na way para to cope. And then hindi ko naman na-expect na magtuloy-tuloy na pala na magsusulat ako kasi sabi ko na nga kung sa mga nakapanood sa book launch ko and then yung mga nagpa-follow sa akin sa social media ko. Na-share ko doon yung story ko na it was a high school dream na magsulat ng book and then pero more into creative or fiction and then sa nung college hanggang sa nawala nung college kasi focus tayo sa academe and then nung college din parang nagkaroon ako ng idea into non-fiction parang writing my story pero nawala since yung next naman dun is yung sa budget parang ganon and then kaya parang on and off siya pero nung last year talaga parang grabe yung parang yung wala ka ng matakbuhan, yung parang yung super lost ako. And it's like, parang yun yung parang naging way ko lang na, sige, isulat ko na nga yung feeling ko kasi baka may makarelate. Yun yung talaga yung parang reason pa is to cope and then baka may makarelate sa akin, baka may mga tao na nag-i-struggle like me. So parang yun yung naging way ko and then yun, parang defining moment ko yun. And then, sa time na yun nakita ko nga yung, yung nag-join ako ng crash course ni ate. Doon ako kasi di ba parang una, sabi ko, sige, to give chance again sa dream ko na to. And then, nung nagpunta ako doon, parang iba talaga yung hata. Kasi I also wrote in my journal that time na sana 2025. May mga ganun journal ako na sana makasulat. So parang sabi ko, sige nga, I'll try na lang. Kasi yun na lang talaga yung last hope ko sa life ko sa last year na yun. And then, it turned out na parang, alam mo yung parang sabi kong last hope, pero it turns out na yung mga experience ko pala na parang piniga lang talaga ako last year. Parang Yes. talagang piniga ako para tuparin ko yung pagsusulat ko na parang it's parang almost ilang years na dream yun.
And parang last year lang kung iniisip ko ngayon, bakit nga ba? Kaya parang nagpapasalamat ako sa mga dark, kasi last year was one of my darkest moment in life. And parang ngayon, parang nagte-thank you ako dun sa mga nangyayari sa life ko that time. Kasi kung hindi yun nangyari, hindi ako napiga, hindi rin ako nakapagsulat ng buko. Parang parang wala talaga siyang super hatak sa akin, kaya yun. So, yun, that was my defining moment, kaya natuloy ko yung pagsusulat ng book. Yes. Sabi nga nila, Ayan. let us, yung mga pains natin pala, let's turn into purpose. Ganun. Turn your pain into Yeah, purpose. Yun yung one of the biggest lessons, no, na lagi mong sinishare. That even while you heal, you can still become a blessing to others. Yes. true. And kaya nga ang Indeed. libro niya ay ang ganda To the One Who is Still Healing. We go back to your writing journey. Was there a time na gusto mong sumuko in between? Dun sa writing journey, yes, actually, ang daming beses. Ang daming beses nung una pa nga, diba? After nung coaching with you. And then after parang nung nag-coaching, parang dami kong gustong isulat. And then after tapos nakaplat na ako ng isusulat, meron yung parang, una pa lang, parang hindi ako makapagsulat. Yung pinipiga ko talaga yung mental na, nakapag-start na ako, nang inisip ko na, pero hindi ako makasulat. So, parang yun pa sa una, pero parang inano ko talaga yung self ko to write. And then, akala ko yun lang. Kasi di ba pagsusulat ka talaga ng yung unang chapters, kasi mahirap siya in a way na, kasi yun na mag-set ng tone and mood ng book mo. So parang din ako nahirapan nung kaya parang naisip ko na, tutuloy ko pa ba? Gano'n. And then, natuloy ko naman. Pero in the middle ulit, nandun na ulit yung fear, yung doubts mo. Kasi lalo na pag nagkukwento ka na ng mga stories or mga experiences mo, so parang napapaas ka na, hala, baka okay lang ba na i-share ko to? Yung parang minsan mapapatanong ka sa ganun. Kaya yun yung mga moment na gusto kong sumuko, aside from doubts. And then yung isa kong talagang struggle that last year nung nagsusulat din ako until publication is finances. Alam lahat kasi na-share ko rin ito, grabe. Na-produce ko kasi talaga yung book ko ng walang-wala ako. So parang yun yung isa kong struggle that time. Kaya nag-iisip na lang ako na, itutuloy ko pa ba to? Di ba nung nagsulat-sulat na ako, tapos iniisip ko, itutuloy ko pa ba? Pero naisip ko na, nasa chapter 5 na ako. Hala, sayang yung chapter 1 to 5 na nasulat ko. Umiyak-iyak din ako nung nagsulat. Or yung meron yung time din na, di ba, nasa cafe din ako nagsulat. Nag-invest ako into coffee para lang makapagsulat. Ano, naisip ko na, hindi itutuloy ko. And then, nung nasulat ko na rin yung final manuscript, meron din yung fear ko na, itutuloy ko pa for publication. Pero, kasi di ba yun nga, sabi ko parang wala akong pera. And then, hindi ko alam kung paano i-accept ng ibang tao yung mag-produce ako ng book. Yeah. And then, magsusulat. And then, thank you din naman ako sa iyo, coach. And then with my friends, nung napagsabihan ko, meron akong writer buddy. Yung parang, sige ka din. Parang, sige ka Yes, din. push. Tuloy mo na. Nasimulan mo na, nasulat mo na. Ano pa bang hinihintay mo? Parang, naggagana sila, they are pushy. So, sabi ko, sige nga, tuloy ko na. Let's see kung anong mangyayari. And then, I'm happy na tinuloy-tuloy ko. Kasi, yun nga, parang, sa moment na gusto kong sumuko is, sila yung mga naging reason for me para ituloy ko yung Writing book, journey. yung writing journey. Yes, and it's really important to have pushy buddies, pushy coaches, no? And let's talk about that because the reality, dear friends, if you're watching this, you are an aspiring author. You are an author yourself. You're a self-published author. Let's be truthful about this. We don't want to sugarcoat this. Lagi itong lumalabas na pwede ba ako maging self-published author even if wala akong budget? Even if I have a limited budget. No, let's talk about that. Kasi real talk yun di ba? And in this behind the book conversations, we don't want to hide anything. Bakit kaya yung iba kahit walang-wala, coming from the words of author Frenelyn, talagang walang-wala siya na produce na yung book. At that time, you have a work already or wala pa? That time? Sa time na nag-coaching ako, Meron. meron akong work. And then yun yung Yes. na-invest ko for Right. the So, coaching. Pero nung oo. magpa-publish na ako ng book, wala na akong, natapos na yung contract ko and I'm
waiting for sa mga nag-applyan ko that time. Kaya yun yung isang reason na kasi that was di ba mga February patapos na doon January. Wala pa yung work ko that time. Hindi naisip. Kaya yun yung isang reason kung inisip ko kung ipapublish ko kasi wala akong backup plan na Yeah. paghugutan ng finances kasi alam naman Yeah. natin. And then yun pa yung isang parang reason na na parang nag-doubt din ako nung mas kasi 'di ba? Yung parang i-show mo siya sa public, yung i-market mo siya sa public. Yun yung pa yung isa kasi parang 'di ba as a self-published author, it's not hindi lang ka lang magsusulat. You also need to market your book, which is Yes, exactly. parang nagsulat na nga ako tapos magma-market pa pala ako ng book na ipapublish mo sa Facebook para malaman naman para maging aware yung mga tao na Exactly. you have written, hindi naman siya magma-market na magse-sell stock. Parang you need marketing pala to show din na you have written something. And din yung mga struggle ko sa Thailand kasi parang walang-wala na nga akong pera. Inisip ko, what if mag-market ako tapos hindi ko pala ma-produce kasi kulang yung budget. Yes. And yun yung struggle pero I'm happy naman na conquer ko pa rin yung fear ko kahit yung ganun yung mga doubts and fears ko nung magpapublish na ako. Yep, let's dig deeper into that because nakaka-receive ako ng mensahe from people. Ang unang tanong agad, magkano po ba yung course? Magkano po ba mag-publish ng book? And really, the first question that I really, really wanna ask them is, why do you want to write a book? Na-go through natin yan sa coaching natin. Why? Why do you want to write a book? Yun yung gusto ko talagang tanungin sa kanila. So, tinatanong ko. And that's why in this behind the book conversations, we wanna dig deeper. Ano yung personal experience mo? What are the things that you've done? And ano yung mga na-realize mo na kahit wala ka pala, pwede ka palang maging published author in the hope to at least inspire someone na possible pala. So, baka pwede mong i-share sa atin yung naging journey mo. Yes. Sa journey ko, actually, ang dami ko talagang masasabi, no, sa journey ko kasi parang habang ngayon pa, parang almost 3 months na, 3 months na ba? March. Yeah, almost mga 3 months na. And parang ngayon iniisip ko pa rin kung paano ko nag-go through yung writing journey into publishing and then hanggang ngayon. So parang meron pa rin yung moment ko sa time na yun na parang naisip ko, nagre-reflect ako sa life ko. And then, yung ma-share ko dito is if God planted something in your heart, kasi sabi ko na nga, high school dream ko to, parang, nung high school ko pa gustong mag-publish ng book, and if God planted something in you, He will help you. And na-prove ko yan nung na-help niya ako through His, nung na-provide niya yung magagamit ko, sabi ko nga, walang-wala talaga akong pera. Wala akong finances to produce the book, to magbayad sa mga unang expenses. Kasi hindi lang naman siya sa printing di ba? Yung kasi iba sabi nila sa printing, hindi nila alam na meron pang ibang cost ng book. Cost, yes. Kaya nung Especially pag self-published authors. Oo, as a self-published author. Kaya pag nagkukwento ako sa mga tao din na kinamimit ko for the meet up naman ng book. And then mga taong nag-ask din sa akin kasi 'di ba after nung nag-launch ako, ang dami na rin nag-ask. Kasi 'di ba parang paano like that. So, hindi ko naman din tinatago sa kanila na ganito. You really have mag-sacrifice ka ng finances, ng time. Talagang ganun yung publishing ng book. Kaya nasasabi ko sa kanila na ganito yung mga babayaran mo, ganun. Pero God will provide. Hindi naman yung always kong in-end sa kanila kasi 'di ba yun yung isang doubt na pero sabi ko sa kanila, pero tingnan niyo yung sa akin, pwede naman kayo mag-reflect sa nangyari sa akin kasi sabi ko nga I provide this na walang-wala ako. And then yung plan ko na 50 lang talaga yung Print. gusto kong i-produce Produce. that time kasi parang yun na yung kakayanin. Yeah. If ever, ito na yung kakayanin ng budget, kakayanin na ma-produce. Okay na ako pag maka-produce ako, basta mabayaran ko lang kahit wala naman sa akin kasi in the first place nga yung
isang reason ko din is coping mechanism and to help, di ba? To reach someone na nag-struggle na baka mabasa nila to and then makarelate sila na hindi pala sila nag-iisa. So parang doon ako nag-focus na ako. That's my goal in writing. Kaya yung ni-aim ko lang is just to kahit break even lang. Break even lang. Okay na ako doon kasi yun yung pinaka first goal ko. And then sabi ko nga God provides. Kaya sa mga nag-a-aspire na magsulat is do not be afraid na magsulat kahit walang-wala kayo kasi if God planted that dream, He will also provide, He will also help. And then yung iba naman is through other people, 'di ba? You can have. Pero sa story ko is nagtry ako to ask for other people pero pero wala. Pero in my reflection, hindi yun yung ginawa ni Lord na way para sa akin kasi ito yung best na story na gagawin niya pala niya sa akin. Kaya sabi ko sa iba, yun yung sa story ko. Pwede naman yung sa inyo is through other people. Yun. And then, sa ano pa bang iba sa writing journey? Actually, ang dami ko talagang makukwento sa writing journey ko kasi kahapon nga iniisip ko lang din nung just nag-pop lang din talaga kahapon nung naisip ko yung book launching ko. Yung sa book launching ko, I also didn't expect yung mga dumating. Yep. Oo, kasi walang parang yung isa kong pinsan, yun lang yung alam ko na darating that time. And I never expected yung mga tao na pumunta, yung parang mga uncle, mga aunties, and also my teacher, ay yung my instructor ko, kasi parang nung nag-message ako ng mga pupunta, yung mga nag-message sa akin na makakapunta, saktong ma-emergency sila. So, sabi nila, sorry, ganun. So, okay lang, ganun. Sige, sino na lang kung sino kaya ang mga darating. Pagpunta ko dun, parang maiiyak ako kasi hindi ko talaga expected yung mga tao na yung mga auntie mo. Kasi di ba nung nagpo-post ka, nagla-like lang sila. Wala silang pasabi. Wala silang pasabi na they will come. Di ba yung mga nag-answer sa G-form. Parang, okay, yung iba, meet up, ganun. So, okay. Tapos, pagpunta mo dun, mabibigla ka talaga kasi sabi ko, grabe yung 1 week ko. Yung 1 week ko kasi sa, 1 week before my book launch, di ba? Ini-aim ko lang yung 50. So, 4 days before my book launch, na-hit ko yung 50. Though sa time na yun, hindi pa bayad lahat dun. Kasi pero pre-order kasi yung sa akin. So, hindi siya bayad. Pero, na-hit ko pa rin yung 50 na nag-order sa time na yun. So, okay, gano'n. Tapos, naisip ako, magdadagdag ba ako? Gano'n din, nagdagdag ako. Kasi yung inisip ko lang sa time na yun, magdadagdag ako para may magamit sa book launching. And then, di ba, ini-aim ako na, sana may mabili na ganito, kahit doon, kasi yun nga, yung budget, gano'n. Tapos pag, kasing ng launching, yung in-aim ko na parang ilang pieces lang na mabili. More than that. And then, akala ko tapos na din doon. Akala ko tapos na ng book launch, kasi di ba parang hype na hype din. And then, of course, na, pero after ng book launch ko pala, mas marami din nag-message sa akin, nag-ask ng book ko. So parang minsan ginaganon ko talaga sa cellphone na, totoo ba to? Kasi parang yung aim ko na 50, hindi lang siya nag-twice, parang ganun, almost ngayon. And then, yung isa pa pala doon is yung, nakita ko yung doon ko nakita yung support ng mga tao. Yung mga, akala mo, hindi naman akala mo hindi sila magso-support, pero akala mo mga silent na tao sila, mga nonchalant. Pero nung nag-release kami ng nag-release tayo ng sa live, Baguio City Live, yung sa poster. Ang daming nag-share. Kaya parang, ang daming nag-share na parang to show support kahit hindi sila bibili. Kaya sabi ko dun sa iba na, kasi may mga nagsasabi sa akin, sorry, hindi ako makakabili sa book mo. I-share ko na lang. Sabi ko, that's okay kasi sharing ng post na yun is parang na-share mo din sa mga possible naman na magbabasa, possible na nangangailangan. Yun yung lagi kong sinasabi. I also receive mga message ng mga ading na, ate, gusto kong bumili ng book mo pero pag-iipunan ko, ganun. Parang alam mo yung may something sa'yo na, okay, parang iba yung feeling talaga ng ganun. Kaya yun yung sabi ko na, yun yung mga
gustong-gusto ko as experience ng first time author kasi yung reason ko into writing the book is it serves its purpose. And nare-reach ko yung mga tao na struggle. Meron yung time na yung parang pagod na pagod din ako. Parang mahihiga ka. Tapos biglang may nag-message sa'yo na someone wants to send you message. Ganun. Di mo pa sila mga friends sa Facebook. Tapos Yes. pag open mo, hello ate, thank you. Thank you kasi ganito, ganyan. Nakaka-relate ako. Yung ganun moment and parang kahit pagod na pagod ako sa time na yun, ako, naiiyak na din ako. And then also I have this mga auntie, mga someone I look up na they are into ano na, mga naka-stable na sa job, mga yung akala mo na yung nandun na sila sa ina-aim mo. And then they will message to you na your book humbles me, your book is parang it does something to me, gano'n. Tapos parang, parang, totoo ba? Ganun. Kasi yun pala yung isa kong fear din noon, di ba? Fear ko nun. Kasi yung book ko, sabi ko, sana sa mga sa age bracket ko, mga 20s, 30s. And then, ang daming bumili rin ng mga aunties na nasa 40s. Sabi ko, makaka-relate ba sila? And yung feedback nila sa akin is makaka-relate kasi yun nga yung sabi nila, parang we have different stories, struggles, pero the feeling is the same. Kaya sabi ko, okay. Kaya parang nung mga message nila, doon ko talaga napatunayan na, okay. Okay lang. Parang, okay. Nawawala na pala yung fear ko sa pag-share ko ng gano'n. Kasi nung una, gusto kong i-share ba to na makaka-relate ba sila? Baka ako lang pala anak nakaka-experience. Pero yun yung isa kong na-learn na we have different struggles but we have same feeling. And yung isa pa na na ko as a first time author is I connect with different people. Hindi lang as a fellow authors kasi yun nga sabi ko, after ko nag-book launch, after ng mga ang daming nangyari, book launch and then ganun. Ang dami ring opportunities na nag-open. Yep. It opens opportunities lalo na sa into writing kasi sabi ko, dinojoke ko yung salo ko sa time na yun. Hala, baka ito na talaga. Bakit more into writing na yung napupuntahan ko? So, sabi ko, sige, I'll give it a go. Kasi habang sa time na yun, dun naman ako napunta dun sa creative, sa Pud-agan. Yes. To connect with other authors. And then, parang, alam mo yung parang bumalik ako dun sa high school moments ko. Into creative, into writing lahat. And then, that moment naman is parang hindi ko rin in-expect na mag-join ako. Pero dahil sa mga pushy na tao na nagsasend sa akin, kasi di ba parang nag-ugat din siya sa nung nakita nila na nag-release ako ng book. So, yung unang nag-message sa akin is, di ba nakita niya na nag-release ako ng book. Sabi niya, kasi baka gusto mo rin kasi di ba into writing ka. So, parang dahil doon, alam mo yung pattern na dahil nung pinurstroke ko yung writing into book, publishing a book, launching a book, nung nakita ng mga tao yun, yung mga opportunities na nakikita nila, they are tapping me. So parang sinishare nila sa akin. Parang sabi ko, okay. Kaya parang sa time na yun, wala akong masulat sa Pud-agan. And then, may naisip naman ako pero hindi ko pa nasusulat. And then dahil din sa parang naisip ko na, yung tao na to, parang may nakikita sila something in me dahil sa pag-release ko. So, nag-give a go ako dun sa mga writing opportunities. And I'm happy naman na ginawa ko kasi yun nga, hindi ko rin expect na maging poet of the year. Sa stage ko lang din yung nalaman. Yun. And then, pero more than that, award, I met and then nagkaroon ako ng another families din, connection with other. Aside from mga authors na na-meet ko with our publication and then mga authors na na-meet. Actually, pati nga din pala yung sa printing ko, di ba? Authors din sila, nag-connect din tayo. And then, parang ang dami kong nakaka-connect na tao na mga into writing and then sharing. Parang mas namomotivate na din ako into magsulat ulit. And yun. So parang dami siyang opportunities and sabi ko, sige, I'll give it a go. Kasi I also want to grow more. Gusto kong balik. Kasi nga, yun nga, bumabalik ako sa pagsusulat. So gusto kong balikan lahat. Yun. And I'm so happy sa writing journey ko. Kasi yung lahat ng feedback nila sa akin is write more books.
Yun pa yung Mm. nasabi. Ganun talaga, write your book. Sabi, ha? Parang, God bless. Tapos, I'm waiting for your next book. Ganun na yung mga sinasabi ng tao. So sabi ko, parang nagiging motivation ko din siya in a way kasi parang, alam mo yung may mga taong naghihintay sa'yo. Yung parang Mm. nung last nung magpa-publish ako, parang, meron bang bibili? Pero ngayon parang, may mga tao na naghihintay sa'yo na hindi mo sila finorce na maghintay. Pero parang yung sa kanila na, sige, magsulat ka na. Ganun. And then may mga, bigla ka talagang namimit na mga tao na bibili sa book mo. Actually, sa mga bumili sa book ko, ang dami kong namit. Nagkaroon ako ng international reader Yay. na yung isa is Taiwanese. And then, nakamit ko siya and then, ang dami rin naming kwento kasi, di ba, she's into editing. And then, kanina lang, di ba, kanina lang din, I just, minute ko yung book doon sa pinsan ko na may connect doon sa second international reader ko, which is, ngayon ko nasasabihin, di ba, Japanese. Yay. Kaya parang alam mo yung parang makaproduce ako ng mga books na ganito is happy na ako. Nung nagkaroon ako ng international na buyer, parang grabe rin yung kilig. Alam mo, nakakakilig siya actually. Nakakakilig yung magkaroon ka ng international reader, international buyer, Yes. mga ganun. And yun pala, naisip ko lang nung talk kami with my Taiwanese reader. Nung sabi niya, nag-a-ask kasi siya about sa life and then book, parang magaling topic namin. And then nung sabi ko na ganito, sinare ko talaga din yung journey ko sa kanya. Yung sabi niya. Nung nasabi ko yung ganito yung na-produce ko ng book kasi almost 180 na yung na-print kong book. And then, last 3 copies na yung on hand. Tapos, though yung sa mga book ko na hindi naman sila lahat na benta mo as in a way na ganun. Kasi may mga iba na exchange with other authors. So, meron tayong na free din na ibigay and then meron tayong yun. Pero yung pagtototal ko talaga sa book, mga na nabili, parang ngayon lang nagsisikin sa akin na last 3 books na yung nasa kamay ko na on hand. And then, nung nasabi ko din yung yung sa Taiwanese, that time was almost 10 pa lang yata na yung naiwan or 8. Tapos sinabi ko na ganito, ganyan. Tapos nabigla siya, sabi niya, ha? Ang dami, for a first time author, sabi niya. Yeah. Ang dami mo nang nabili, alam mo dun sa parang dun daw sa kanila. Pag mga first time author, hindi pa sila nakakaabot ng ganyan. Kaya, ha? Parang ako din nabigla, kaya parang, oo nga no. Kaya sabi ko talaga, I'm so happy kasi yun, sabi ko nga, from 50, hindi lang siya nag times 2. 'Di ba? Almost times 3 na din siya, which is I'm happy and I know na marami rin akong ma-reach. And Yeah. also, sa field of work ko ngayon, nagkaroon din ako ng buyer. O di ba, nagkaroon pa ako ng buyer. Pero hindi ko sila promote kasi nakita lang nila yung sa post ko, yung mga post ko, mga minamay ko. Yeah. Nakita na nila doon na, ay, you're a writer pala. Parang gano'n din sabi ko. Parang sinare ko na lang na, ganito yung book ko, like that. And sila na yung sabi na, sige pa, pili ako ng book mo. So, parang nabibigla din ako, nabibili din sila sa book ko. So, parang It's okay. Parang, alam amazing. mo yung, this is something in you. Kaya sabi ko sa mga Mm. aspiring authors talaga, na magsulat sila. Actually, yung dalawang kasama ko sa Padagan, nakita ko Mm. nag-MID din sila. And yung isa nasa chapter 5, yung isa is nasa chapter 32 yata, pero they are into creative. Kaya sabi ko sa kanila, wait, tuloy nyo yan. Tuloy. Parang naging Yes. pushy din ako sa kanila na, Yes, be wait, that tuloy nyo yan, pusher book sa nyo. kanilang Oo. dream. Tapos nagsasabi sila na, pero ano kasi sana yung gagamitin, Yung di ba, meron budget. yan, God will provide, or Yeah. kung hindi man yung parang same talaga sa akin, na ma-produce mo someone, God will use someone to sponsor or to help you produce that book kasi yun nga, pag na-plant talaga yan sa'yo, pag nandyan sa heart mo na magsusulat ka, matutuloy yan. Yun yung lagi kong sinasabi din sa kanila yan. Yes. Kaya parang nahahappy ako na ganito din pala yung experience ko na na-produce ko yung book ng walang-wala ka. Kasi Mm. pag ako ngayon, parang pag nagda-doubt ako, parang binabalikan ko siya, nagiging Mm. motivation ko din siya na, uy, nakaya mong nag-produce nakaya mong nag-produce naman ng book na walang-wala ka, kakayanin mo yan. Yan yung parang motivation ko din. Kasi di ba minsan lalo na ngayon na nagkaroon ako ng work,
Di Yes. ba? Into juggling yung time. Pero I'm happy na nauna pala yung writing ko habang before ako nagkaroon ng work na yun na ganito. Kasi hindi ko siya magagawa pag nauna yung work ko. Kasi yung work ko na to is I applied noong January. And then, di ba later pa ako nag-start. So sabi ko, ay, God's time talaga is perfect. Kasi Exactly. kung inisip ko lang, kung hindi ko talaga, kung nag-work talaga ako kahit nung sabi natin January, February, that sa work ko na to, hindi ko magagawa yung publishing a book. Hindi ko mamimit yung Mm. mga different people na it can help me grow. So sabi ko, Mm. talaga, God's plan is the best plan. Yung Yes, right. iniisip ko lang na ganito, hindi pala yung ganun yung plan ni God. So yun. Dream was God's dream planted in you, He'll make sure to provide for you. That was our takeaway, no? And we don't want just to become a passive, alam mo yon, you just Mhm. pray and God will provide, hindi eh. That is why True. I've mentioned kanina na yun yung lesson na makukuha natin sa experience ni Frenelyn. And nag-amplify yun sa journey niya eh, that it was God's dream in her life. Now she made sure to take action on that. Let's go back to that. What if JZ wala akong budget? You always ask, why do you want to write a book? Actually, dun ka magsimula. Because if you have a big and deep why, you know what? The budget will come. Why? Because you'll think of a way eh. Mag-iisip ka ng paraan. In the case of Frenelyn, yes, God provided for her dream, God provided for the funding, but because meron kasi siyang malalim na dahilan on why she wrote her first book. Now, it's your time. You really have to dig deeper on this. You have to ask yourself, bakit ko ba talaga gustong i-publish yung libro ko, 'di ba? Bakit ko ba gustong magpatuloy? Kasi tough times will come. It will really come aside from budget. Nako, ang dami mong ma-experience, self-doubt, the days before book launch and signing, katulad ng nasabi ni author Frenelyn, you'll have self-doubt, you'll question your worth, you'll question, is it worth it? May bibili ba? May magbabasa? You see, you have all these things coming to life, lalo na kapag malapit ka ng mag-book launch and signing. And that's why very, very important. First, you have to sit down and really ask yourself, aspiring author friend, what is your why? Why do you want to write and publish your book? Now you figure that out first, and next thing is, okay, let's talk about budgeting. Kasi sabi nga namin, 'di ba? It's a planted dream, katulad ng sabi ni author friends, God will provide. But that you really have to dig deeper muna. Ano yung why mo? It's very, very, very important. Actually, yun yung pinakaunang hakbang when we had the book writing coaching. Second thing, nag-share si Frenelyn what happened no, nung nag-push siya. Okay, God provided. I can attest to that. We just said, sabi niya, Ate JC, wala akong budget. And I told her, that's okay. Kasi at that time, ano na eh, pawala na, mag-expire na din yung ano na, di ba? Patapos na siya ng work eh. She has Oo. to find out. It's really, alam mo yun, truth be told, it's hard to become a self-published author. Pero babalik tayo sa rason na bakit mo ba ginagawa ang gusto mong gawin, which is to publish your book. There must be a deeper why. And sabi nga natin, mabigat, malalim yung why ni Frenelyn. That's why she pushed through with that. And we just actually said, no, let's print just 50 copies lang. Tapos Yes. nagulat din kami, nagkagulatan nung book launch and signing na, naku, kailangan Mm. niyang mag-reprint. Bakit? More than 50 copies ang order niya. And that's next lesson, I guess, that we can get from her journey. Ang dami niyang na-share actually that I hope you got that. Nakikinig tayo kanina, ang dami niyang na-share that second thing, nag-pre-order siya. That's lesson number 2. Mm-mm. Number 3, Yes, ang dami oo. niya na-share, 'di ba? Na Oo, share. nag-paid pre-order siya. But that's okay na may mga magpe-pre-order na hindi siya paid. Why? Because we wanna use that to produce your book. So that's another lesson here. 'Di ba? Ayaw nating maging okay lang na hindi paid, tas wala ka palang gagamitin. So that's another thing actually, another marketing thing that you can use, 'di ba? Na okay, pwede pala akong mag-pre-order bago book launch and signing so that the money paid for that will be used sa printing. Yes. Practical enough. It's really a great help yung pre-order Yes, na gano'n. nag-work kay Kasi author. maintindihan ng mga tao, nung una ano din ako na, ala baka, kasi di ba may ibang tao, gusto nila na hawakan na. Pero nung Yes. na-try ko, meron kaya actually, kaya sabi ko dun sa mga that's a great step talaga into producing the book. Kasi may mauna kang magagamit.
And then, sunod na Right. yung mga next. And you Ganun. have to be honest about it, ha, na, dear friends, baka Yes. pwedeng paid pre-order because we wanna use that sa printing ng book. Alam naman natin, naku, ang mahal talaga ng printing ng book, lalo na kapag ka we're trying to produce few copies of the Yes. book, sobrang mahal niyan. But if we produce high quantity naman ng book, mura siya, pero mahal din. Like, for example, 1,000 copies, you need at least how much of that, diba? Depende na lang sa size, kapal, ng Yes. libro mo. And ang daming considerations. But let's go back to the basic now. First, yung why. Number two, pag malalim yung why mo, magagawa mo siya ng paraan. Pre-order, ask help. Like, really Yes. ask help. Number three, we dig deeper into, actually, author friends shared with us anong nangyari pagkatapos niyang i-launch yung kanyang libro. 'Di ba? Ang dami niyang na-meet, ang dami Yes. nagbukas ng opportunities for her. Ang daming lessons here. So perhaps you can share with us top 3 lessons you've learned as a first-time self-published author. First, take action sa dream mo. Kasi ako, 'di ba, parang sabi mo gusto kong mag-publish ng book. Paano ka makakapag-publish ng book kung hindi ka magsusulat? So, yung parang after parang yun yung isa kong ano noon, isa kong naisip ng last na gusto mo mag-publish ng book pero need mong magsulat. So, yun yung naano ko na if you have dream noon is it's not too late to take action sa dream mo. And yun na yung in connection ko din kanina, if God planted a dream sa iyo, is mangyayari at mangyayari in any way. Kahit anong kaya parang ako nga nung hinas, parang pindiga lang talaga ako. Kaya Mm. masasabi ko talaga na I'm still thankful dun sa uh, mga sad happening sa life ko. Kasi kung hindi yung nangyayari yung mga yun, uh, kung hindi nangyari yung mga pains ko, yung mga failures, lalo na sa failures. Ngayon kasi parang masabi ko na parang naging okay na ako na i-talk yung mga failures ko kasi yun yung naging reason ko din talaga to write the book. So, to write Mm. the book and also for my growth. Kaya yun ang naano ko na take action sa dream mo, and then if God planted that dream talaga mangyayari. Yun yung second na ano ko dun is yung na learn ko sa writing journey ko is you are your first, yung nasabi din you are your first fan, you are your first believer sa ginawa mo. Yeah. Kaya parang alam mo yung malalabanan mo yung self-doubt mo din kung ikaw din yung unang maniniwala, kasi sabi nga nila, paano maniniwala ang ibang tao kung hindi ka maniniwala sa self mo? Hindi ka, Right. parang alam mo yung yun, di ba kasi tayo mostly we are the harsh critic of ourselves. Sabi nila, Yes. yung harsh critic Tama. of ourselves. Pero dun sa journey ko, kasi nga sa time na yun, hindi ko rin parang na-open ko lang siya sa mga small groups ko na magsulat ako ng book kasi natatakot ako for baka nga maging failure, ganun. Yeah. Alam mo, no, hindi ko pa natapos pero nauna na akong nag-doubt, and then anong nagsusulat ako parang with also the coaching, parang dun po na oo nga, dapat ako yung unang maniwala kasi paano sila maniniwala, paano ko to sasabihin kung hindi ako maniniwala. So with that simple quote na yon, Mm. parang change ko din yung perspective ko na okay, I need to believe in my writing, I need to believe na kasi di ba parang pag mag-start ka, alam baka may mas magaling, actually meron naman talaga mga galing, di ba, meron naman magaling parang alam mo yung you Yes. have your own story, you have your parang iba yung story mo, iba yung niche mo, iba yung style mo. Yep. So just believe on it, ganun. Kaya parang yun yung naging, hindi naman sa nagiging mayabang ka, pero parang yun yung naging drive ko din talaga. And then, dahil doon, kaya nung magta-transition ako into marketing my book, parang yun din yung naging ko sa self ko. Kasi di ba parang ako na hindi ako, I mean, nagpo-post naman tayo, pero yung parang talagang magmamarket, gano'n, di ba, as a first time author, parang mahihiya ka, parang, maniwala ba sila, or baka mag-ano sila sa mga pinupost mo, ganun. Pero dahil nga doon sa belief ko na I am my first believer sa nasulat ko, na pull off ko yung marketing. And dahil din, parang nag-learn nga din ako into marketing eh. Walang mo yung hindi ka magse-sell stock kasi parang pag hindi mo talaga alam, I mean, sell stock siya na sabihin mo talaga yung ng book mo. Kasi alam mo kung ano yung book mo.
Hindi mo Yes. sila isi-sell stock para lang bumili. Isi-sell stock Yep. mo sila dahil alam mo yung value ng book na ginawa mo. Parang Exactly. ganun yung way niya na marketing. Kasi di ba pag sabi nilang marketing, parang yung iba negative na yung ano nila. Iba yung belief natin sa marketing Oo, kasi. iba yung belief nila. Yes. Kaya parang ako din na gano'n, nahihiya ako. Pero nung sa time na yun, parang na-learn ko din na to market my book. Kasi I am the one who wrote that book. So I need to market my book. Kasi paano nga Mm. ba nila malalaman? Yun na yung sabi ko, paano nila malalaman na meron kang book? Kahit pa ang ganda-ganda ng book mo, kahit pa ang ganda ng cover, ang ganda ng content, kung Yeah. hindi mo i-open, hindi mo siya i-market sa, ngayon kasi we have different platforms, marami naman na tayong platforms ngayon, Yes. ako, mostly ginamit ko, Facebook. Facebook. Facebook lang din naman yung gamit ko kasi dun yung mas marami akong na-reach na tao na makakabasa na hindi ko naman ipopost mo naman hindi mo naman sinasabi na bilhin mo lang to, di ba? So parang ipopost mo yun and they will see the value of it. The smart, yun pala yung marketing kasi hindi yung pag-post is hindi lang siya equivalent kasi na marketing na agad yun eh, 'di ba? So nung sa time na yun parang alam mo yun, parang nag-transition din ako na dahil sa nag-believe ako sa self ko, na pull off ko yung marketing, na pull off ko yung pagka-shy ko na mag-market sa book ko. And Yay. ngayon nga kahit ano pag mayroon mga akong tao, may mga nami-meet na tao, 'di ba? Yung may mga kasama, "Uy, i-promote mo yung book mo." Nung una medyo shy pa ako magsabi, baka ganun. Pero nung mga next na nagkakaroon ako ng confidence and then yun nga din parang parang nun sa nalalearn ko na yung value ng book ko din. Parang, oo nga, bakit ba ako mag-harsh critic dun sa book ko? Pag nandun ako sa outside and sabi, hey, mag-share ka nga sa book mo. Parang nandun na rin yung confidence ko. So parang alam mo, yung mga lessons na na-learn ko is parang connected lahat sila eh. Basta mga aspiring authors, write your book, take action into it, and then the support will come. Alam ko mafe-feel nila yan eh, yung mga support na yan kasi na-feel ko na din yun eh. So, alam ko na yung mga support ng ibang tao is naturally will come, lalo na pag malaman nila yung stories mo, yung book mo. Nating napulot sa kanya, and that's one thing that we want to take away from this conversation with our author guest Frenalyn May Lamses. And of course, hindi natin to i-end without asking you where and how can they avail a copy of your book? Now Yeah. that knowing that you only have 3 copies, di ba? Yeah, So meron go na lang ahead. akong 3 copies on hand. Kaya sabi ko talaga sa mga bibili na kunin na nila yung 3 copies para kasi alam ko naman magre-reprint tayo, di ba? Magre-reprint pero yun lang talaga, reprinting will i-defend muna natin sa demands din. Pero you can have my book sa nasa Cafe Literaire po yung ibang copy. Di ko lang alam din kung ilan na yung naiwan doon. 3 yata din. O, di ba? Yes. 3 copies and then I also have 3 on-hand copies. And you can reach me by messaging me na lang po sa Facebook. I have my Facebook friends Lamsis and or yung isa kong account Frenilyn May Lamsis. So, yun. For muna ngayon is just message me sa Facebook and then i-follow up rin namin next yung para magkaroon din po sa Shopee and then TikTok para baka po sa next Yun. printing na rin yun. Right. So there, to the one who is still healing, that I bought because nawawala yung copy ko. Binasa ng mga kapatid ko, I bought 3 copies. And to the one who is still healing, if you wanna grab a copy, Cafe Literaire is located sa Hana Building, KM5. Natapat siya ng BDO. And better yet, kung wala kayo sa area sa Trinidad, message Frenilyn May Lamses, our author, friends Lamses. I'm gonna put here sa ating description below yung kanyang name sa Facebook. So you feel Yes free to po. reach out sa kanya if you have questions na based from our conversations. Nako, Yes. feel free na mag-reach out sa kanya. Thank you Yeah. so much for being our first guest. Once again, sa Behind the Book Conversations natin. Super thankful for that. If you have questions sa kanya, nako, directly PM her on her Facebook account, Friends Lamses. And also, if you have questions on book writing, publishing, you can ask her. You can also ask me. My name is JZ Tanaw on Facebook.
email empowerlifepublications@gmail.com if you have a question. For example, nakapagsulat ka ng manuscript, diba? Tapos, hindi mo alam kung anong susunod na steps, we can help you with that. We can have a free assessment kapag ka nagsulat ka na ng manuscript, ano yung susunod na hakbang. O di kaya you really want to write your book from scratch, saan ka magsisimula. Feel free to reach out to us because nung nag-start kami, katulad ni Frenelyn, no, I was a coach sa kanya, nag-start din ako, meron din nag-coach sa akin, and we wanna be that help sa'yo habang nagsisimula ka. And we wanna create a community of local authors, di ba? Trying to inspire a lot through our mensahe, through our books. So, that's that for our Behind the Book conversations. I hope you learned something from today. Ang dami mo pang gustong sabihin. Pero siguro ay part 2 na yon, not? Because you're writing your second book eh. We'll have Yes, ay oo pala. we'll Abangan have niyo you yung on naman board. yung Once abangan you niyo ang release your, second book ko. yes. Abangan natin yung second book mo. We'll have you on board ulit, no? Dahil ang dami niyang gustong i-share. So, yes. And also, if ever na nakakuha ka ng value from this, favor naman, you may want to like and subscribe kasi ito ay available sa YouTube. So, complete na video na to is available on my YouTube channel, no, JC Tanawe. And you may want to share with friends as well na alam mong makakatulong sa kanila. 'Di ba? So that's that. I hope you get value from this. Once again, we'll see you sa susunod na Behind the Book Conversations. Abangan nyo. Dahil nakikita nyo naman sa likod ko, may mga authors pa tayong hindi na interview. So, we will have on board next lineup, no? Ang ating ibang authors and upcoming pa. Dahil tuloy-tuloy lang ang ating book launch and signing this month of June and the next months. So once again, thank you so much, author Frenelyn May Lam, sis Prambug, yes, get. And super thank you, dear aspiring author friend, dear friend, for being with us for, I don't know, almost 30 minutes or more sa ating conversations. We'll see you sa susunod na Behind the Book Conversations.